Isang mapagpalang araw Pilipinas, welcome back to Tito Mon's channel. And today, pag-usapan naman natin, given na sobrang taas na ng presyo ng gasolina ngayon, kung paano ba naman tayo makakatipid in a way. So number one, tire pressure ng mga gulong natin. Alam naman natin lahat na usually pagka mga nagmomotor, given the road condition dito sa Pilipinas, dahil sa sobrang daming lubak, mas prefer natin usually na medyo underinflated yung gulong natin. Para nga naman hindi natin masyadong maramdaman yung tagtag at saka yung mga road imperfections. Kaya usually nag-underinflate tayo. Unfortunately, ang effect ng pag-underinflate natin is medyo lalakas ng bahagya yung consumption natin sa gasolina. And this is what we would like to avoid given na sobrang mahal na nga ng mga gasolina natin ngayon. Kaya always check your tire pressure. Nakalagay naman yan sa harapan ng motor mo. Check mo lang sa harapan, makikita mo na dyan kung ano yung recommended na tire pressure para sa motor mo. Kaya kung nakalagay siya sa'yo is 30 PSI, then stick with 30 PSI. That way, hindi ka masyadong lalakas sa gasolina mo. So, that's number one tip ng tito mo. And then number two, yung mga panggilid natin. 'Di ba? Marami sa atin marahil medyo fan ng pag-upgrade ng panggilid. Given na talagang meron tayong nararamdaman na performance boost because of this. Ang tip number two ng tito mo, lalo-lalo na kung naka-upgrade ka ng center spring at clutch spring, is balik mo muna sa stock. Yung stock kasi, dinesign nila yan para at least hindi ma-compromise yung gas consumption ng motor mo. Kaya kung naka 1,000 center spring ka at ang stock mo is dapat 800 center spring lang, then go back to 800. Ganon din sa clutch spring mo. Kasi every time na yung clutch spring mo mag-e-engage ng matagal, syempre meron nang kinukonsume to na gasolina. And syempre nakakapanghinayang din, di ba? And then, pangatlo, related pa rin sa CVT natin, syempre proper maintenance. Kailangan lagi natin pinapalinis yung CVT natin. Kung hindi ganun kaganda yung road condition sa lugar nyo, medyo maalikabok, laging maulan, maputik, kailangan lagi nyong pinapalinisan yung CVT nyo. Pagka naramdaman nyo na hindi na maganda yung performance ng scooter or ng motor mo, always have your CVTs checked. Usually mga nasa 5,000 kilometers naman yan bago natin masabi na may mga kailangan na linisin sa loob. 'Di ba? General cleaning na yung loob ng CVT natin. Maintenance related then also is syempre kailangan well-maintained lagi yung motor natin, 'di ba? Yung spark plugs natin maayos, yung air filter natin maayos, and also yung change oil natin, 'di ba? Yung iba kasi parang pinapalagay lang nila sa motor nila is yung mga mineral-based oil kasi nga naman medyo may kamahalan pagka nag-synthetic ka. Pero if you come to think about it, pagka nag-synthetic oil ka, mas matagal yung interval ng change oil mo. And at the same time, makakatipid ka rin in a way dahil magiging mas efficient yung takbo ng engine mo using synthetic oil compared sa pagka naka-mineral oil ka lang. And syempre, kung regular din naman yung maintenance mo, then definitely, mas magiging efficient yung fuel consumption ng motor or scooter mo. Next tip ng tito mo is yung stop-start system na meron ang mga scooters or motor natin. Kalimitan ng mga modern day scooters ngayon is equipment ng stop-start system. So ano nga ba naman itong stop-start system? Meron yan usually sa right side ng motor natin, meron siyang switch doon na kailangan mo lang itoggle para every time na mag-idle ka, every time na naka-stop ka, is mag-stop din yung engine. And then kailangan mo lang i-squeeze yung throttle ulit and automatically magte-turn on na yung scooter mo. So that's also one way of saving fuel. One could also argue, pwede nyo sabihin na this could actually shorten the life of our batteries. And that's true po, pwedeng medyo mabawasan yung buhay ng baterya mo. Pero given the gas price situation ngayon, pakiisipin mo, ano nga ba naman ang mas mura ngayon? Ang bumili ng replacement battery or magpakarga ka na lang ng mahal na gasolina? So it's up to you bilang user
ng motor or ng scooter, kung ano ang mas pipiliin mo. Kung gagamitin mo, optimize mo yung stop-start functionality ng scooter mo, or you would stick with not using it anymore para at least ma-preserve yung battery life mo. Next is yung driving habits natin. As much as possible, iwas-iwasan natin yung biglaang piga ng throttle and then biglaang pagpreno ng mga motor or scooter natin, di ba? Kasi we're wasting fuel din pagka ganun yung driving habits natin. Kailangan constant lang, kailangan i-maintain lang natin yung speed natin as much as possible. And pagka nakita natin, stop na yung stoplight, medyo malayo ka pa, medyo magminor-minor ka na, 'di ba? Medyo bitawan mo na yung throttle mo, 'di ba? Para at least medyo makapag-conserve ka ng gasolina. Next tip natin is as much as possible we have to plan our routes ahead, 'di ba? As much as possible gamit tayo ng navigation, gamit tayo ng Google Maps, gamit tayo ng Waze para maplano natin, makita natin yung mga alternate routes, yung mga routes na pwede nating daanan na less traffic, na hindi tayo masyadong maaabala. That way, makakatipid din tayo sa gas. Next tip ng tito mo is as much as possible, try to travel light. Usually may mga gamit tayo na nakalagay or nakatambak sa mga scooters natin. Given na usually pagka scooter malaki kasi yung compartment niya, no? So may mga nilalagay tayo mga gamit na sabihin na lang natin hindi naman essentials. So kung meron kang mga hindi essential or kung hindi mo naman kailangan gumamit ng top box, might as well tanggalin mo muna temporarily yung top box mo para at least kahit papaano medyo makatipid-tipid ka ng konti. Given na the lighter you are, di ba? The lighter your load, then magiging mas efficient yung takbo ng motor or scooter mo. Next is yung fuel choices natin, no? Marami kasing nagtatanong or marami naguguluhan kung ano ba ipapakarga nila sa mga scooter nila. Merong naka 91 octane lang, merong 95, yung iba 97 or yung iba 100 pa nga. So, ano ba yung pinaka-efficient, 'di ba? Number one, you always have to look at yung kung ano man yung compression ratio ng motor mo. So, for example, yung compression ratio ng motor mo is more than 10:1. Then definitely, mas efficient yan pagka naka 95 octane ka. Pero kung let's say, mga nasa 10.1 or less than 10 yung compression ratio mo, then usually, mas efficient yung motor mo kahit naka 91 octane ka lang. Yung pinaka-regular fuel, yung pinaka-mura. For example, high compression ka and then ginamit mo is 91 octane. 'Di ba? Yung unleaded lang. Paano ko nasabi na mas less fuel efficient and magiging mas malakas ka sa gas pagka yun ang ginamit mo? Kasi number one, you're not meeting the efficiency ng scooter or ng motor mo. So, your scooter has to work much more harder compared na pagka naka-optimal siya with 95 octane. Dahil ang nagiging effect nito sa engine is yung 91 octane, pagka mataas ang compression ratio, wala pa dun siya sa pinaka-peak, no, ng piston natin, no, para mag-ignite siya, nagkakaroon siya ng pre-ignition. So, ibig sabihin nun is nag-i-ignite na kaagad yung gasolina mo kahit hindi pa siya nandoon sa pinaka top dead center ng piston natin. And pagka nangyari yon, syempre, fuel wastage ang nangyayari dyan. 'Di ba? Nagkakaroon ng pre-ignition, premature ignition, and then magkakaroon ulit ng another ignition by the time na na-meet niya yung pinaka top dead center ng piston natin. So, ang magiging effect nito, kung mataas ang compression ratio ng motor or ng scooter mo, is mapapansin mo medyo mas maingay, 'di ba? And yun nga, ang nabanggit ko kanina, hindi na siya magiging fuel efficient. Kaya always keep that in mind. Ngayon, yung sa user manual mo, pwedeng sabihin ng user manual mo na pwede naman kahit lagyan mo ng 91 octane yan. Wala naman masama doon. Kung mataas ang compression ratio ng motor mo and then ang sabi ng manufacturer mo, pwede kang gumamit ng 91. That's fine. Pwede mong gamitin yan. Pero yun nga ang sinasabi ko sa iyo,
baka hindi mo makuha yung pinaka-fuel efficient settings ng scooter or ng motor mo. And then, papaano naman yung mga naka 97 na octane rating or 100 octane rating? Well, kung hindi ka naman pang racing 'no, na sobrang taas talaga ng compression ratio mo na lalagpas dun sa mga ginagamit ng mga regular commuters, then there's really no point for you to use 97 or 100 octane rating. Pero kung hindi ka talaga papigil, hindi ka paawat, yan talaga yung preference mo, then it's up to you, 'di ba? May mga options tayo, 'di ba? So nasa sa'yo na lang yan kung yun talaga yung preference mo at gagamitin mo. Pero ang topic natin ngayon is more on fuel saving tips, kaya ito yung ibibigay ko sa inyo. Also, if you happen to have additional inputs, no? Yung mga tips na pwede nyo ma-share sa mga subscribers and viewers natin, please comment down in our comment section below. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit si Tito Mons. Paalam!